Kaya ang daming scholars na nagsasabi, there is no way we can follow this now. Anong natira na meron tayo? Widows, orphans, poor. So, we cannot do this by the letter. What we can do is get the spirit of the law. Ito, the spirit, ibig sabihin yung purpose. Anong purpose? Para makatulong. Eh di tumulong tayo. Tumulong tayo, Christian tayo eh. Ayan, so eto na ha. So ano tayo, part 2 tayo ng on tithes and free will giving. Kaya ganyan ang title. Okay, on tithes and free will giving kasi neutral ito. Okay, ibig sabihin pwede mo naman yung practicein pareho. Meron lang tayong mga tinatouch na mga areas na nakikita natin na hindi dapat ganun ang approach. Okay? So, ngayon, ulitin ko. Okay, so from last night, the shortest takeaway from last night is this. Okay? So, everything belongs to the Lord. Everything, not just 10%. Everything belongs to the Lord. Once you have encountered the real Jesus, you have a real encounter with Him, okay, there is nothing you can't give. When Jesus said, give to Caesars what is Caesar's, give to Caesars what is Caesar's and to God what is God's, Jesus was talking about the image imprinted on mankind. Okay, he was in effect saying, man belongs to God. Tapos meron pang isa, yung you can put tithing, you can incorporate tithing in free will giving, but you can't do it the other way around. Okay, you cannot say you cannot impose tithing as a rule. You cannot impose it and say it's free will giving, because if it's imposed, it's not free will. Okay, if we are quoting and using the curses to compel people into giving, so yun yung under compulsion. That is giving under compulsion. That is not free will giving. So in effect, you are violating the New Testament practice of giving. Okay, so kaya hindi po pwede. Okay, so we almost never hear the book of Deuteronomy used or discussed. Hindi po throwback ngayon, hindi. Ituloy na to, part 2 eh. Part 2 ng on tithes and free will giving. Okay? Bakit ang lagi lang natin naririnig na gamitin dito sa topic na ito ay Malakay 3:10. Okay? In fact, from verse 8. Okay, na you are robbing from me, ganyan. Okay, so tapos Malakay tapos hanggang Malakay 3:10. Okay? Basahin ko muna yung Malakay chapter 3. Okay? So, Malakay chapter 3, ito ang laging sinasabi. Ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan, sa mga marami. Sa mga, hindi isa lang na ikasampu. Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Okay, kasi maraming klase ng handog, sin offering, peace offering, ganyan. So tapos to isipin na. Tapos so sa mga ikasampung bahagi at mga handog, kasi hindi lang pong isang klase ang ikasampung bahagi na required sa mga Israelite. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Hindi po nagagalit si Lord dito kasi meron lang mga individuals na hindi nagta-tithes. Nagagalit po si Lord dito kasi yung buong Israel, buong bansa, hindi na nagta-tithes. You have to take this into serious consideration, ha. Okay, tingnan nyo, kung ang buong Israel hindi na nagta-tithes, so paano na yung mga Levites? Kung wala nang support yung mga Levites, paano na yung temple? Ngayon, kung wala na yung temple, hindi aandar, paano yung worship? Naintindihan nyo po? Okay? Kaya ang laki-laki ng beef ni Lord dito. Ibig sabihin, sa madaling salita, hindi lang ito issue of financial giving. Israel literally abandoned their God. Okay? Inabandon nila si Lord. Hindi na nila pinapansin si Lord dito. Okay, kaya sabi niya, isinumpa ko kayong lahat. Verse 9, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Buong bansa. Isipin niyo to, buong bansa hindi sumusunod. Okay, so
Ngayon, verse 10, dalhin nyo ang buong buo, ang ganda sa Tagalog, ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos, so may temple specific, tahanan ng Diyos upang matugunan ang reason, upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo sa bagay na to kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim. Ito lagi itong sinasabi, no? So I will not allow the devourer. Okay, so salantain ng inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. Dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain. Okay? Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Pakinggan niyo po maigi, ha? Okay? In the same manner that Jeremiah 29:11 has been the banner verse that made the book of Jeremiah so popular, and the rest of it is almost unknown. The rest of Jeremiah is almost never read in the churches. In many of the churches, the rest of Jeremiah is almost never read. We only hear Jeremiah 29:11. Finish. We only hear the book of Philippians quoted when we hear Philippians 4:13. We don't even hear Philippians 4:12. Something is amiss here. Something is wrong with how we approach the scripture. Okay? Sa Malakay is a very, very powerful book. Chapter 4 tells us the day of the Lord. Chapter 4 speaks about the day of the Lord, ang darating na araw ni Yahweh. Hindi ito dinidiscuss. Okay, ngayon, etong 3:10, 3:8 hanggang 11, no? Lalo yung 3:10, no? Ito talaga yung ito yung pinaka-importante. Ngayon, ang higpit-higpit ng implementation dito, kahit na New Covenant Church na tayo, ang higpit ng implementation dito. In fact, may mga churches na pag hindi mo to nasusunod on the dot, hindi member ang tingin sa'yo. Kahit na kasi halimbawa may mga tao po na wala talaga eh. Halimbawa, ang pwede lang nila ibigay, time, talent. Paano mo yun? How do you quantify? Kung hindi siya makapag-tithes pero naglilinis siya ng church ng libre. Kasi yung tithes galing sa income, wala siyang income, lalo pandemic, pero siya yung naglilinis siya yung nagme-maintain lahat, libre. Nagwo-worship lead, kumakanta, nagsusulat ng kanta, binibigay sa church, libre. How do you quantify that? Yung mga missionary, wala naman yung source of income. Yung mga missionary, mag-aakit sa mga tribo-tribo. Alam nga, manghingi sila doon sa tribo-tribo, nagpupunta sila doon, sila nga yung nagdadala. Ano ngayon? Anong contribution nila? Wala. Wala silang contribution sa ministry, sa body of Christ. Nasaan sila doon sa fivefold ministry? Wala. Yung iba service lang ang kayang ibigay, yung iba time, yung iba talent. Okay? Sobrang higpit nila dito. Ngayon, kung sobrang higpit mo dito at sinasabi natin na dapat ito lang talaga yung dapat lahat ng sinasabi dito sa 4 chapters lang naman na libro na ito, dapat ganun din ang premium na ibibigay natin. Halimbawa sa chapter 2 verse 13 ng Malakay. Chapter 2 verse 13. Kahit padiligin ninyo ng luha ang altar niya, kahit pa manangis kayo't dumaing, hindi na niya kaluluguran ang mga handog ninyo sa kanya. Ano ba yung mga handog? Ano yung mga handog? Yun, yung mga tithes, mga offering. Okay? Hindi na niya kaluluguran kahit na maghandog kayo. Kahit na daw diligin ninyo ng luha ang altar ni Yahweh. Hindi na niya kaluluguran ang mga panalangin ninyo, ang mga handog ninyo. Itinatanong ninyo kung bakit saksi si Yahweh na kayo'y sumira sa pangako ninyo sa inyong asawang pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Sumira kayo sa pangako ninyo sa Kanya bagamat nangako kayong magiging tapat sa Kanya. Hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan sa Espiritu? Ang layunin nito ay upang maging tunay na mga anak ng Diyos ang inyong mga supling, kaya't huwag
ninyong pagtaksilan ang babaeng pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mga mag-asawa. Sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, napupuot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa, kaya nga maging tapat kayo sa inyong asawa. You never hear this taught in the churches today. When you hear the book of Malachi quoted, automatically, it's always chapter 3 verse 10. Dapat, the same premium, kung talagang ito sobrang importante, dapat ganun din naman, dapat ganun din ito. Eh ngayon, makakita, may magpapa-counsel, ganun na nangyari. Ano lang sasabihin? Ang sasabihin, hindi na natin dapat hindi na natin ikinakalungkot yan kasi we have the righteousness of Christ. Pag lumapit ka kay Lord, kahit nagawin mo yan, hindi na yung kita ng Diyos kasi nga He has forgotten our sins and He has forgiven our sins from the past, sins in the present, and sins that you are still about to commit. Pinatawad na ni Lord yan at hindi mo na kailangan mag-repent, hindi mo na kailangan malungkot, walang mga disciplinary actions, walang mga contestations, walang mga memorandums, wala. Kasi may righteousness of Christ. So, sa chapter 2, sobrang lenient. Halos pilasin nyo na tong chapter 2 na hindi nyo pinapansin. Nag-aalboroto si Lord dito, galit na galit. Tapos pagdating sa chapter 3, grabe yung kapit nyo sa chapter 3. Sobrang higpit ng kapit sa chapter 3. Hindi mo pwedeng i-question. Kasi wala naman tayong percentage dito sa mga mag-asawa. Ano naman, pakinabang natin dito kung maghiwalay sila. Anong pakinabang natin? Mag-away-away, kung mambabae, kung manlalaki. Anong apekto nito? Maapektuhan ba yung bank account natin ito? Hindi. Pero dito kasi sa tithing, pag hindi nila ito ginawa, yari tayo dito. Nalulungkot ako na minsan yung mga sobrang importanteng bagay, paggalang sa magulang, katapatan sa asawa, pakikipag-usap ng maayos, mga ganyan, pagiging tapat, pagiging magalang. We overlook such things kasi wala naman tayong financial reward dun. Wala naman tayong pakinabang dun. Kaya ako mas stress ako kaysa sa ordinaryong tao. Hindi ko sinasabi ordinary, hindi ako ordinaryong tao. Kaya lang kasi, eto mga to, hindi ko naman na to problema, pinoproblema ko pa. Hindi ko to problema. Hindi ko to dapat problema. Kaya lang kasi nasasaktan ako. Ba't nyo ginaganito si Lord? Ba't natin ginaganito yung scriptures? May sinabi si Lord dito na sobrang emotionally invested siya, na galit siya, pero hindi natin pinapansin. Sasabihin natin, hindi, okay na yun. Tapos dito naman, ang ganda pa nga, happy ending pa nga eh. Ang ganda pa nga nung sinabi niya eh. Ang sabi niya, do this if I do not open the floodgates of heaven. Ibig sabihin, he was welcoming here, he was in a forgiving mood. Pinapaalala lang niya, wag niyo kalimutan gawin niyo to. Tingnan niyo, i-bless ko kayo. Eh doon sa isa, hindi. Wala siyang ganung mood eh. Sabi, hindi, galit ako. Galit si Lord eh. Galit si Lord, tapos tayo lang, hindi, ano na yan, we have the righteousness of Christ. So, ibig sabihin, nakapako si Jesus doon, indirectly, ang sinasabi niya, Ruther, kaya ako dumaan sa ganito kahirap para pwede ka mambabae tapos hindi ka na makukonsensya sa pambababae mo. Ganun? Yun na yun? Yun ang dahilan ng pagkamatay ni Jesus? Para pwede ako mambabae hanggat gusto ko? Basta yun, tithes, huwag kong kakalimutan. Basta yun, ganun. Okay, we should check our priorities. Okay, ngayon punta tayo dun sa meat of the matter, ha? Tingnan nyo, ha? Okay. Kaya sabi, ang mga tithes, dalhin niyo yung mga ikapo. Kasi maraming klase ng ikapo, no? Sa Deuteronomy, sa Old Testament po kasi, sa Old Testament naman talaga, Mosaic law yung tithing. Okay, so tapos na tayo kay Jacob, tapos tayo kay Abraham. Punta tayo dito. Okay? So, yung sa Hebrew po, nung sinabi yung tithes siya kay ang pinaka importanteng detalye na nilalampasan natin, sinasabi ng writer ng Hebrew na si Jesus hindi lang para sa mga Hudyo. Kasi kung si Jesus para lang sa mga Hudyo, he would have been born a Levite kung magiging high priest siya. Hindi siya pwedeng maging high priest dito
sa earth, hindi siya pwede mag-serve as high priest kasi yung nanay niya ang merong lineage ni Aaron. Ang tatay niya galing kay Judah. So technically si Jesus ay hindi galing sa tribe ni Levi, galing sa tribe ni Judah. Okay? Natatandaan nyo si Zechariah at saka si Elizabeth ay parehong galing sa tribe ni Aaron. Okay? Si Joseph ay galing sa tribe ni Judah. Walang priest na pwedeng manggaling sa tribe ni Judah. Ang nanggagaling sa tribe ni Judah, hari. Naintindihan niyo po? Kaya hindi si Jesus pwede maging earthly priest dito. Hindi pwede. Okay? Ngayon, pero si Jesus, high priest natin, siya ang ating mediator kasi ang trabaho ng high priest, mag-mediate, tumayo sa pagitan ng Diyos at ng tao. Okay? Dala yung offering. Si Jesus, siya na yung tatayo sa pagitan ng Diyos at tao, siya rin yung mismong offering. Kaya inoffer si Jesus once and for all, wala na. Tapos na yung order of priesthood. Yung Hebrew, kaya kinote niya, kaya pinakita niya yung relationship ni Melchizedek, ni Abraham, pinakita niya kasi kailangang i-establish ng writer ng Hebrew na si Jesus galing sa Ancient of Days, hindi galing kay Aaron. Si Aaron kasi, painggan niyo po si Aaron po kasi, kung si Jesus manggagaling kay Aaron, ibig sabihin yung salvation na dadalhin o yung offering na dadalhin ni Jesus, offering lang para sa mga Hudyo. Dahil galing siya kay Aaron, si Aaron, high priest to the Jews. Kaya lang, merong Melchizedek na sobrang mysterious na figure na one time lang lumabas. Okay, tapos one time lang din sila nagkita, tapos nagbigay ng offering dun si Abraham from the war loot, 10%. So sabi ng writer ng Hebrews, it can be said technically na si Levi yung pinanggalingan ng high priest ng mga Jew na si Aaron, okay? Si Levi ay nag-offer kay Melchizedek kasi nasa loob na siya ni Abraham. Atoms pa lang siya, 'di ba? So nasa loob siya ni Abraham, 'di ba? Natatandaan niyo ang tawag ni Lord doon sa buntis, yung si Rachel ba to, si Rebecca. Okay, so yung nanay ni Jacob at ni Esau. Ang sabi niya, inside your womb are two nations. Hindi two fetus, hindi two babies, two nations. Kita na ni Lord. So, yung treatment ng Book of Hebrews, ganun din. Si Levi nasa loob ni Abraham. So, nung nag-offer po si Abraham ng tithes kay Melchizedek, it can be said that Levi offered tithes to Melchizedek. Kasi Levi was inside Aaron. And the first high priest, the Jewish high priest, Levi was inside Abraham. Okay? And Aaron naman came from the lineage of Levi. Okay? Naintindihan nyo? Okay, so ibig sabihin ito, yung inaano nila ngayon, tapos nag-offer siya, yung high priest nila, nag-offer sa high priest. Kunin nyo to si Aaron galing kay Levi, si Levi galing kay Abraham. So Abraham nag-offer ng tithes, tapos nag-break bread and wine, nag-communion, okay? Kay Melchizedek. Okay? Tapos sabi nila, Jesus is our high priest in the order of Melchizedek, not in the order of Aaron. So it can be said that Levi made an offering to Melchizedek. Okay, so si Abraham, tapos si Levi, tapos si Aaron, high priest ng Jew, tapos ito si Melchizedek, high priest pre-Jewish. Wala pang Jewish nation at wala pang Mosaic law, pre-law. May high priest na. Tapos sabi ng Hebrew, si Jesus ay high priest in the order of Melchizedek. Ibig sabihin, yung high priest ng law ng Mosaic law, sino yun? Si Aaron. Yung high priest ng Mosaic law, nagbigay ng offering sa high priest ng pre-law, si Melchizedek. Tapos si Jesus daw high priest sa order ni Melchizedek. Ibig sabihin, senior ni Aaron si Jesus. Ulitin ko po sa order of priesthood, senior ni Aaron si Jesus. Kasi si Aaron galing kay Levi, si Levi nasa loob ni Abraham pa lang, ni Abraham, si Abraham nag-offer kay Melchizedek. So ibig sabihin, itong pinaka-high priest ng law, ng Mosaic law, nagbigay ng offering kahit wala pa siya. Okay? Nagbigay siya ng offering sa high priest ng pre-law. So ibig sabihin, yung
plan for salvation, yung priesthood ni Jesus, hindi nakatali dun sa Mosaic Law at hindi nakatali sa isang lahi. Yung salvation na bibigay ni Lord para sa lahat, original plan para sa lahat talaga. Naintindihan niyo po? Para sa Pinoy, para sa lahat ng tao, para hindi lang para sa mga Hudyo. Kaya sinulat yun para sa mga Hebrews, kasi yung mga Hebrews kiniklaim nila na sila lang ang maliligtas eh. Okay? Kaya ginamitan sila ng author ng Hebrew, tingin ko si Paul to, kaya ginamitan sila ng author ng Hebrew ng ganong katinding exegesis para ipakita sa kanila na hindi, yung salvation ibubukas sa lahat. Kasi ang daming umaaway kay Pablo eh. Ang daming umaaway kay Pablo, kay Pedro, daming umaaway. 'Di ba? Tapos si Pablo inaway niya si Pedro. Nag-away-away sila. alam niyo kung bakit? Kasi si Pedro inutusan ni Lord na pumunta kay Cornelius, no, para mag-minister sa Roman officer, hindi Hudyo. Sabi niya, Lord, hindi pwede, hindi ako kumakain ng marumay. Hindi, kumain ka. Ibig sabihin, puntahan mo yung tao. Akala naman ng iba tungkol sa pagkain yun. Hindi, tungkol yun dun sa tao na tinuturing nilang marumi. Puntahan mo. Pinuntahan niya. Pagbalik ngayon, ang daming galit. Bakit? Si Peter, yung chief apostle namin, nagpunta dun sa Gentile leader. Bawal yun eh. Sa Psalms chapter 1 verse 1, blessed is the man who does not sit in the council of the ungodly. Bawal yun. Hindi ka Hudyo ka, papasok ka sa bahay ng hindi Hudyo, lalo ka laban, Romano, papasok ka, tapos makikipag good vibes ka dun, bawal yun. Naintindihan nyo? Tapos, so ngayon, anong nangyari? Yung mga Hudyo na Christian na gusto lang, hindi, tayo lang talaga. Tapos kung meron magiging Christian, dapat na hindi Hudyo, dapat sundin nila, dapat magpatuli sila. Isipin mo, kahit natanda ka na, magpapatuli ka. Kasi nga, susundin natin to, yung mga Kaya sabi ni Pablo, ano nangyari sa inyo? Nalangat lang ako ng konti, ganyan na kayo. Pinipilit nila na ipasunod yung Mosaic Law, pag hindi ka daw maliligtas, pag hindi mo sinunod yung kanilang mga batas. O kaya nagkaroon ng Council of Jerusalem. Sa Council of Jerusalem, makikita niyo po dyan sa Book of Acts, sa Council of Jerusalem, iniwan ni nag-usap-usap yan yung pinaka mga top leaders nila, si Paul, si James, okay, at saka si Peter, okay? Si James represented the traditional Jews. Pharisee si James eh. Okay, si James represented the traditional Jews, James the Just. Tapos si Peter represented the mixed crowd, okay? The Gentiles and the Jews. Tapos kaya nga nagagalit si Paul. Sabi ni Paul, "Ba't ganyan ka, Peter? Pag wala yung mga Hudyo, tapos yung mga Gentiles nandito, humahalubilo ka sa kanila para mag-minister ka sa kanila, sumasama ka sa mesa nila, kumakain kayo, maayos pakitungo mo. Pag dumarating na yung mga believers na Hudyo, bakit iniiwasan mo tong mga Gentile, bigla ka lumilipat ng mesa?" Bakit ganun? Ba't hindi mo na sila iniwasan? Sabi ni Paul, I rebuke Peter to his face. Isipin mo, eksena kaya nun? Ni-rebuke ni. Hindi ko sinasabing gayahin niya yan. Huwag niya yung gagawin sa mga pastor. Pero kasi sila, grabe. No? So, kasi isipin niyo yung sinacrifice ni Paul para maging follower ni Jesus. Okay? Greek by education, Roman by citizenship, Hebrew by birth and tradition, and the Pharisaic, he is an expert in the Pharisaic studies. So tapos sumunod siya kay Jesus, kinalimutan niya yung lahat. Tapos makikita niya dito nagpaplastikan yung mga Christians. Tapos si Peter na yung chief apostle pinagbilinan ni Jesus, siya pa yung bumabahag ang buntot dito, natatakot siya doon sa mga traditional Jews. Kaya nagagalit siya. Okay? So ngayon puntahan natin sa Acts ha. Tingnan niyo tong Acts ha. Okay, ang pagpupulong sa Jerusalem. Okay? So ito po, may dumating doon na ilang mga tao mula sa Judea na nagturo sa mga kapatid, kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugaliang itinuturo ni Moises, hindi kayo maliligtas. Yan ang pinupush nila. Hindi nga yung tithes ang pinupush, tuli eh. Okay, so tuli. Okay? Mahigpit itong tinutulan nila Pablo at Bernabe. Okay, tapos ito na. Si Pablo, si Bernabe, tapos usap-usap sila, tapos si James tsaka si Peter, nag-schedule na sila ng meeting. Nagpulong ang mga apostol at ang matatandang namumuno sa iglesia, verse 6, upang pag-aralan ang suliraning ito. Okay? Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, isipin niyo daw okay? In-engage talaga nila, ibig sabihin ito, bukasan to ng libro.
Nung meeting na to, bukasan ng libro, hindi yung tatango-tango lang, walang nagsasalita, isa lang yung nagsasalita. Tapos pagkatapos sa kanila pag-uusapan, grabe naman si ano, grabe naman yun. Pag meeting, magsalita ho kayo, kaya nga meeting. Okay? Huwag naman masyado sensitive yung iba pag meeting, pag may nagsalita, tapos hindi ayon dun sa ano, wala na, ayaw na maging magkakaibigan, ayaw na magkasabay sa pagkain. Huwag ganun, okay? So, kaya nga meeting okay? So, kaya nga yung meeting ginagawa closed door, hindi sa harap ng congregation, para pwede kayong magsalungatan ng sinasabi na hindi nila naririnig. Yun ang purpose ng meeting. Okay? So, tapos, i-resolve ninyo, hahanapin ninyo yung middle ground o yung pinakamagandang conclusion dun sa inyong pinag-uusapan. Okay? Nagpatuloy si Santiago, kaya't, eto na, verse 19, kaya't ang pasyakoy, huwag nating pahirapan ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sabi po ni Santiago, wag na nating pahirapan ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Ibig sabihin, wag na natin silang ipatuli. Wag na nating ipasunod yung ating 613 laws. Meron silang 613 written law. 613. Kung ikaw taga Corinth ka, tapos 613, paano yun? Kaya sabi ni wag na nating pahirapan yung mga kasi hindi naman ni-require ni Jesus yun Kasi finulfill na nga No? Sinabi ni Jesus, I came here to fulfill. Ibig sabihin, sagot niya na yun. Siya yung magbabayad. Hindi niya pinapagawa sa'yo yung lahat. Akala natin, ini-enforce ni Jesus. Hindi niya ini-enforce, finufulfill niya. Okay? So, halimbawa may utang ka. May utang. May utang ako. Tapos sabi ni Jesus, hindi ako naparito para, para kalimutan yung utang ni Ruther. Andito ako para bayaran. Tapos binayaran niya. Tayo ang pagkaintindi natin, hindi ako naparito para kalimutan yung utang ng tao. May utang yung tao. Naparito ako para pabayaran sa kanya. Yun ang inaano na. Para singilin siya. Sisingilin ko siya. Oy, bayaran mo utang mo. Hindi naman ganun ginawa ni Jesus. Hindi naman niya siningil yung tao Siya nagbayad sa place ng tao Nagpatuloy sa Santiago. Kaya't ang pasyakoy, huwag nating pahirapan ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila. Ang kausap niya dito si Paul, si Peter. Okay? Tapos lahat ng mga elders. Ibig sabihin lahat ng may say ng panahon na yun. Lahat ng may say ng panahon na yun. Okay? So, sa church, okay? Mga early church fathers, okay? Nag-uusap-usap sila. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid. Huwag makikiapid. Requirement po ito. Kung Christian ka, verse na po ito binabasa ko, verse 19, Acts 15 verse 19. Kung Christian ka, hindi ka kakain ng inihandog sa Diyos-Diyosan. Bakit? Okay. Alam niyo po kung isa sa mga reason kung bakit ang daming bawal na pagkain sa mga Hudyo. Tapos yung kinakain nila, yung bawal na kainin sa kanila, mga special food ng mga ng mga Gentiles. Napansin nyo? Karamihan ng bawal sa mga Hudyo na kainin, mga special delicacies ng mga Gentile nations. Crabs, 'di ba? Lobster, mga crustaceans, 'di ba? Unang-una, nung nagta-travel sila sa desert, pambihira naman. Kung pwede lahat yung kainin, paano kung may allergy dyan? Wala pa namang antihistamine nun, di ba? Alam ka naman araw-araw, manghihingi na lang sila ng healing, di ba? So, tapos pangalawa, mga cleaners talaga yan Yung mga pinagbawal kainin, mga cleaners yan, mga tagalinis ng seabed, mga trash compactors, ba? Yung buitre, taga-recycle, yung pating, taga-recycle yan. Kaya pag nagkaroon ng eco imbalance, dumudumi lalo yung dagat pag konti na yung pating kasi yung pating ang trash compactor ng dagat Tapos tagalinis yung mga hipon, yung mga so ganun. Yung mga tagalinis, dahil nga tagalinis sila, so kinakain nila yung dumi. So kung puro dumi kinakain nila, tapos kakainin mo, ano mangyayari? Mamamatay ka agad, yung kakasakit ka, okay? So, ngayon, isa pang dahilan ito, okay? Pero wala po yung kinalaman sa salvation of the soul. Okay? Ngayon, isa pa sa dahilan ito. Kaya bawal sa kanilang kumain ng mga special food ng mga kabilang mga special food ng mga Gentile. Bakit? Para hindi ka pupunta sa social gatherings ng mga Gentile. Para hindi kayo makikipag-close-closean doon. Ano ba yung mga social gatherings ng mga Gentile? Nag-orgy. Sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapos habang sumasamba, nag-orgy. Kung pagkain pa lang, hindi mo nakasundo, ba't ka pupunta? Hindi ka pupunta.
Okay? Iniiwas talaga sila ni Lord. Iniiwas sila sa sexual immorality, iniiwas sila sa mga ganitong mga practices. Kaya sa pagkain pa lang, binakuran na talaga sila ni Lord. Nakikita nyo? Okay, tapos ito, tingnan nyo nagtataka ako bakit hindi ito, bakit binabrush aside natin tong resulta ng meeting sa Council of Jerusalem when this was the very, very first culmination. This was the very first Christian Congress na nagsama-sama lahat ng organized na marami ng churches nagsama-sama. Wala pang church building kasi ibig sabihin ng church group of believers Yun ang ibig sabihin ng church, ecclesia, mga believers. Wala pang yung unang church yung tinayo ni yung building tinayo ni Queen Helen Okay, wala na, patay na sila noon Okay, so tapos ito yung una-una nagsama-sama sila Peter, sila si Paul galing sa Antioch, si James galing sa Jerusalem, si Peter galing sa Rome. So nagsama-sama na sila. Okay? So tapos ito na pagkasunduan nila. So syempre, debate yan, matindi. So na-imagine ko, sarap siguro umupo doon, pinapakinggan mo sila, pinapakinggan mo, nagdidebate si Paul, si Peter, si James. Ay, kahit wala sila mapagkasunduan, panalo. Marinig mo itong mga tumambiro, ang titindi nito, grabe. Naintindihan nyo? So, si Peter, sobrang close physically kay Jesus. So, yung mga sinabi ni Jesus first hand, yun ang basis ni Peter. Si Paul, expert siya sa Pharisaic studies, tapos may Greek education siya. So expert siya sa customs ng mga Gentiles. Okay, ng mga civilized Gentiles, expert din siya sa customs noon. Nakikita niya yung common ground, nakikita niya yung mahirap ipupush mo doon. Si James, Pharisee si James. Expert sa Torah si James. So ngayon magbabanggaan na 'tong mga 'to, magbabanggaan yung mga sinasabi nila, hindi dapat kailangan magpatuli dahil ganito, dahil parang ngayon nagbabanggaan. Hindi, sinabi ni Jesus, I came here to fulfill the law. Hindi naman ibig sabihin ng fulfill, enforce So, grabe to, makikinig ka ngayon dito, nagtatalo-talo sila. Paano kaya, Kaya itsura nun. Isipin nyo, ito na yung mga experts ng experts. Nung umalis si Jesus, ito yung mga naiwan na talagang matitindi. Dito talaga lalo kay si Peter ang chief apostle. Si James, pinakitaan niyan, may personal appearance si Jesus kay James tradition tells us na meron talagang personal appearance sa scriptures din nagpakita siya kay James kaya Paul nagpakita siya sa dream. Okay, Paul, ba't mo ko inuusig? Saul, ba't mo ko inuusig? So ba't ko sinasabi to? Kasi itong mga expert na to, ito ang napagkasunduan nila. Kaya't ang pasya ko ay huwag nating pahirapan ang mga hintil, tayo yun, na lumalapit sa Diyos, sa halip sulatan natin sila. Number 1, huwag kumain ng anumang inihahandog sa Diyos-Diyosan. So ibig sabihin, yung mga lugar, mga practices, mga celebrations ng mga Diyos-Diyosan, iwasan natin yan. Okay? So number 2, huwag makikiapid. Wala akong sinabi dito na pag nakiapid ka, okay na yun, you have the righteousness of Christ. Do not commit adultery. At ang sabi ni Lord Jesus, I'm telling you, any man who looks at a woman lustfully has committed adultery in his heart. Kaya lumalaban, kaya nilalabanan natin yung mga kaya inaano natin yung meron tayong anti-porn battle plan. Kasi nagkakaroon ka ng adultery of the heart sabi ni James, bawal makiapid. Okay, so ito mga so ito na sa 613 laws natin, pagkatapos na maghapon nating pagdedebate, lahat ng pinakamagaling at pinakamatatalino na nandito na mga sumusunod at nagmamahal sa Panginoong Hesus. Okay, so ito ang napagkasunduan natin. Number 1, ito na lang ipapasunod natin sa mga hintil. Sino yung tayo? So ito mga pinaka-importante. Okay? Number 1, huwag tayong kakain. Huwag kayong kakain kasi hindi naman siya hintil Hudyo siya Sabi ni James, huwag kayong kakain. So lahat na sila, huwag kakain ng inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid. Huwag kakain ng hayop na binigti.
Sabi nila balot, hindi naman binigti yung balot. Yung bigti, tatalian mo sa leg, tapos papatayin mo eh. Double dead, wag kakain ng double dead. Okay, so wag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Pansinin niyo to ha, wag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Hindi, sabi sa Gospel of John, nilinis na ni Jesus lahat ng pagkain eh. Oo nga, totoo. Pwede na kumain ng dugo, hindi pagkain yung dugo. Wala, si Kuya Ruther, legalistic na. Hindi, pakinggan nyo to ha. Nandito si Peter eh. Nung nag-usap-usap sila, andito si Peter. Si Peter katabi ni Jesus nung sinabi niya na mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo, mag-ingat kayo sa kanila, ang hindi ang pumapasok sa bibig ang nakakadumi kundi ang lumalabas, because out of the abundance of one's heart the mouth speaks. Tapos merong close and open parenthesis, ibig sabihin hindi yung kasama sa original manuscript, commentary yun. Sabi, by saying so, Jesus has declared all food clean. Okay, kasama niya dun si Pedro nung sinabi niya yun. Natatandaan nyo? Kasama niya dun si Pedro nung sinabi niya yun. Tapos ngayon, nag-meeting sila maghapon, bakit hindi ito kinontes ni Pedro? Bakit hindi ito kinontes ni Pedro? Ba't sinabi ni Pedro, hindi, mali ka dyan, James? Kasama siya dito eh. Pumirma siya dito, nagkasundo-sundo sila eh. Hindi naman yung sinabing huwag kakain ng dinuguan ng Goldilocks. Ang sarap naman kasi ng dinuguan ng Goldilocks. Patawa rin ako ni Lord. Pero ako iniiwasan ko to. Ulitin ko kasi bakit? Ito yung nasa Council of Jerusalem eh. Nasa Council of Jerusalem, wala nyo, huwag kakain ng dugo at ng dugo. Sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa na sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ang aral niya ay itinuturo sa bawat bayan. Ito tanong ko. Pakinggan niyo ito tanong ko. Ang tanong ko ito. If tithing was as big, yung tanong ko kahapon, kung if tithes was as important or as big as it is now, no? Back in Paul's time, bakit wala? Nasaan siya? Namimili sila ng mga ipapasa na batas sa Gentiles. Sobrang precise nung Tapos binabrush aside lang natin. Hindi, pwede na yung kainin. Hindi, pwede na. Ito wala pa itong kinalaman sa salvation. Wala naman nila sila sinabi pag ginawa mo to hindi ka na maliligtas eh. Ibang usapan yung ligtas, okay? So, pero, pakinggan nyo maigi bakit tayo modern day church, binabrush aside lang natin to as if it doesn't mean anything. We have forgotten, we have failed to take into consideration na maghapong nagdebate yung pinakamagagaling. Ulitin ko maghapong nagdebate yung pinakamatataas at yung pinakamagagaling sa first church, sa New Testament Church, si James, si Paul, si Peter, kasama lahat ng elders. Tapos yung naging conclusion nila na hindi natin binabasa, na hindi nga natin memorize, na hindi natin pinipreach, na hindi natin pinag-uusapan. Pakikiapid, hindi na yan. Ano na yan? Righteousness ni Lord na yan. Righteousness of Jesus. Yung pagkain, wala nang bawal, lahat pwede. Okay, so pwede i-tithes yung galing sa sugal, pustahan, just asking. May naalala akong kwento diyan eh. Ang sabi nung parokyano doon sa sa pastor sa probinsya, ang sabi actually dun sa story pare eh. Sabi dun sa pare sa probinsya, sabi, Father, pwede po bang kayong kumausap sa tatay ko kasi alam niyo naman tumataya po yan ng loto. So
nanalo po eh. Ang kaso mahina po ang puso ng tatay. Baka mamaya pag nalaman niyang nanalo siya ng 300 million, baka atakihin sa puso. Hindi ko po alam ang gagawin, Father. Baka pwede po kayo kumausap kasi sanggan dikit naman kayo ng tatay. Sabi ni Father, sige ako nakakausap, akong bahala. Tapos Mang Berting, balita ko po sa anak ninyo yung napapadalas ang pagtaya ninyo ng loto. Ay, oo nga ho. Ako nga ho yung nananalangin na kung sakaling pala rin o manalo. 300 million ho ang jackpot ngayong linggo. Sabi ni Father, kung sakali naman ho, kung sakaling pala rin kayo at ipagkaloob ng Diyos na kayo po ang manalo, ano pong balak nyo po dyan sa 300 million, napakalaki po niyan. Ang sabi ni Tatay Berting, alam nyo po, Father, syempre, unang-una, kung ako ipagpapalain ng ganyan ng Lord, hindi ko siya kakalimutan. Yung kalahati po niyan talaga po, yung 150 million, walang tanong-tanong, walang sabi-sabi, i-donate ko po sa simbahan, sa inyo ko po mismo iaabot. Inatake sa puso si Father. Joke lang. Ganito yan halimbawa milyonaryo ka, pakinggan nyo to ito hindi to galing sa akin, galing kay Dr. Miles Monroe. Halimbawa milyonaryo ka, ang ibig sabihin ng sugal, you are taking chances, okay, sugal, okay, pwede ka matalo, pwede ka manalo. Halimbawa ang kinikita mo, ang kinikita mo isang buwan 100,000, okay? Tapos wala ka namang masyadong bayarin. So yung 100,000 sa iyo yun. Okay? Tapos naglaro ka ng halimbawa, naglaro ka sa Okada, ganyan, okay? Kasi kasama mo yung Christmas party, kasama mo yung mga kaibigan nyo, katuwaan lang, naglaro ka, gumastos ka ng 300 pesos. Okay? Ang tawag doon naglaro. Para kang nanood ng sine, kasi yun lang gusto mong makita. So, ang tawag doon naglaro, hindi nagsugal. Ulitin ko ang tawag doon naglaro. Bakit? Hindi ka na maapektado. Naglaro ka lang. Pero ang pera mo na lang sa bulsa, ang pera mo 2,000. Natira sa sahod mo 2,000. Tapos tinaya mo 1,000, nagsusugal ka. Okay. Pag natalo ka diyan, ngayon kahit marami naman akong pera, 100,000 pera mo. Tinaya mo yung 50,000. Tapos pag nawala 'yon, apektado ka, nagsusugal ka, masama 'yun. Naintindihan yung sinasabi ko. Yung iba ginagawa itong dito dinidepende yung kabuhayan nila. Yung addiction, alam nyo, sa sugal, dalawang bagay ka matatalo okay? Una, addiction. Okay? Pangalawa, statistics. Sa statistics po, talo ka agad. Kasi statistically, kung mas maraming mananalo, walang magtatayo ng casino, malulugi. Ulitin ko kung statistically po, mas marami ang nananalo, mas marami ang perang lumalabas sa casino para ibigay sa sa mga parokyano, magsasara ang mga casino, malulugi. Okay? So, statistically pa lang, sa statistics, talo ka na agad. May nananalo. Pero pagpasok mo doon, statistically, the odds are stacked against you. Sobrang hirap, ngayon, kung ang iaano mo doon, pangkain ng pamilya mo, para mo na silang itinaya sa mesa. Halimbawa, panggatas ng anak mo. Parang ang ginawa mo, yung baby mo, inilagay mo dun sa mesa ng dun sa slot machine. Tapos siya yung pinaikot-ikot mo dun. Naintindihan niyo po? Okay, so ayun. So, ano ba yun? Pwede ba mag-tight sa Pwede ba mag-tight sa eto lang hindi ko kasi immoral yung pera, walang utak yan Basta yun, naintindihan nyo? Kung naglalaro ka lang, laro lang yun So, pero, ang dami na po talaga nasira ang buhay dyan. Okay? Ang dami na nasira buhay dyan. Marami rin silang nabigyan ng opportunity, mga job, opportunities, trabaho, career, di ba? Pero, kung magpapaka-addict ka dyan, ang dami nang nasirang buhay dyan. Okay? So, where your treasure is, there your heart will be also. So, ask yourself, balik tayo sa agabi, honor the Lord with your wealth, the first fruit of your crops, ba? Honor the Lord with your wealth. So, kung magiging sugarol ka, sa tingin mo, it's honoring to the Lord? Isipin mo maigi. Is it honoring to the Lord? Diba, dapat yung kung paano natin gamitin yung pera, nakaka-honor kay Lord. So, itanong mo sa sarili mo, nakaka-honor ba kay Lord yan? Okay, so, ngayon, ang naman, on the other side,
Halimbawa, yung mga lotto tickets na 20 pesos, 50 pesos, ano ba naman yun, di ba? So, tapos, pag-iinitan natin, tumataya ka ng lotto, wala kang pananampalataya. Diba ba? Tapos, pag humingi ng tulong sa church, ituturo sa PCSO. Para tayong nagjojo. Para tayong naglolokohan dito. Ano to? It's a prank. Huwag kang tataya na, huwag kang bibili ng sweepstakes, huwag kang bibili ng loto, masama yan. Eh, ang sabi po sa Bible, huwag mong pag-imbutan ang pag-aari ng iyong kapwa. Doon galing yun. Huwag mong pag-imbutan. Ibig sabihin, may kotse siya, dapat may kotse din ako, dapat akin na lang yun, Hindi naman ganun eh. Alam ba yung lottery, parang raffle yan, kaya nga lottery. Raffle yun eh. I-pitch in sila, tapos kung sino yung mabunot, kanya yung pinag-ipunan. Parang paluwagan, ganun. Kaya lang paluwagan, lahat sa sahod, ito isa lang. Okay. So, naintindihan nyo po. Eh ngayon, kung itataya mo din yung kabuhayan mo, honor the Lord with your wealth. Is it honoring to the Lord? Yung online sabong, ang dami nang nalugi dyan. No? Ingat po kayo dyan. Okay. So, ang dami nang na-scam dyan. No? So, merong mga legit dyan. Ibig ko lang sabihin, meron talaga dyan mga nag-ooperate. Kunwari, hindi naman. Diba? Tapos, mga scam, nagsabong yung dalawang itik. So, itik ang sinabong. Scam po. Yeah. Dahil sa online sabong nakabili ng bike, dating nakamotor. Ito ang sabi ni Dr. Thomas Schreiner, ang ganda ng pangalan. Okay, professor sa Southern Seminary. Ang sabi niya, okay, tinanong siya is the New Testament Church required to tithe? Ang sabi niya, we are not required to tithe today based on the scriptures, but we have the opportunity to give sacrificially and generously. I want to say that again because it makes a lot of sense. We are not required to tithe today, but we have the opportunity to give sacrificially and generously. If you are not required to do something, that means you can still do it, but it's not a requirement. Okay? Halimbawa, required ka bang magbigay ng bulaklak sa misis mo dahil mahal mo siya? Requirement ba yon? Hindi naman yun requirement eh. Pero kung gusto mong gawin, gawin mo. At nakikita mo nakakasaya sa kanya, gawin mo. Naintindihan nyo? We are not required to do it, but we have the opportunity to be generous. Ito na. Sa Deuteronomy, ito daw yung mga sinasabi ko sa inyo kagabi. Okay? Punta tayo sa ang dami kasi nito eh. Kaya lang, sabi ko sa inyo, masyado itong technical eh. Okay, may tatlong klase ng tithes. Okay? Noong panahon ng sa ancient Israel, may tatlong klase ng tithes po. Ano yun? Yung isang tithes for the priest and the Levites. Numbers chapter 18 verse 21 to 24. Tapos yung for the sacred festivals sa Deuteronomy chapter 12 tsaka chapter 14. Kaya pala kagabi hanap pa ako ng sa 24, hindi pala 24, 14, okay? So chapter 12 17 to 17 tapos 14 to 23. Tapos 14 28 to 29 for the widows and the orphans. Basahin natin Okay. Kaya pag tinutal nyo ito lahat, hindi ito 10%. Per annum, papatak ito ng 20 plus. Okay? 20 plus. Nasa 23.3. Ang galing. 23.3 per annum ang tithes ng mga Israelites. Nakuha niyo po? Okay. So ngayon, ano-ano yung mga tithes? Ang tina-tithes po ay produce ng land. Kasi sa Leviticus chapter Leviticus 27:30. Okay? Basahin natin basahin ko Leviticus 27:30. I-note ninyo. Okay. Ano yung tithes? Ano yung tina-tithes? Lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Okay? Produce of the land para kay Lord. Okay? Binhi, pananim, bunga, nakalaan kay Yahweh. Okay? Ano pa? Sa verse 31 tsaka 32, okay? Lahat ng ikasampung bahagi, verse 31, kung may nais tumubos ng alinman sa kanyang ikasampung bahagi, babayaran niya ito ayon sa itinakdang halaga nito maliban pa sa dagdag na ikalimang bahagi ng halagang iyon. Halimbawa, yung mga mga harvest mo, you wanna keep it for yourself, you wanna keep it for the family. So, di ba, yung halimbawa, tanim ka sample lang, halimbawa, mais. Okay? Yung harvest mo na mais, 10% nun, ibibigay mo. Ngayon, gusto mo, hindi mo ibibigay. So, pwede, pero babayaran mo ng monetary value. Tapos, dadagdagan mo ng 20% pa. Kasi 50.
20% yun, 1/5. So halimbawa, ang value halimbawa sa monetary value, halimbawa, ano, 10 kung sa pera natin, halimbawa sa pera natin 10,000 yung value ng types mo. Okay, kung hindi yung types mo na produce, okay, na gulay, okay, alam mo 10,000 ang value galing sa bukid mo, tapos gusto mo ibebenta mo siya o kung gusto mo kakainin mo siya, hindi mo ibibigay, so babayaran mo 10,000 plus 20%, so magiging 12,000 ang ibibigay mo. Nakuha nyo? Okay, so dito pinapakita ko ano yung types tsaka kung paano. Masyado lang tayong humaling dun sa humaling dun sa Malakay 3:10, hindi naman doon nakalagay kung paano dadalhin paano. Andito papakita ko sa inyo kung paano. Okay, papakita ng Bible sa atin. Ayan, kung hindi mo ibibigay, halimbawa hayop mo hindi mo ibibigay, ganun din ang gagawin mo. So yung monetary value plus 20%. Kuha niyo po. Okay, ngayon Verse 32, isa sa bawat 10 alagang hayop ay nakalaan para kay Yahweh. Ang bawat ika-10 tupa o baka ay mabibilang ay para kay Yahweh. Ang bawat ika-10 baka o tupa na mabibilang ay para kay Yahweh. Ibig sabihin, kung 9 lang ang baka mo, ano ibibigay mo? Kada ika-10 eh. So kailangan paabutin ng 10 para makapagbigay ka. Nakuha nyo? Hindi mo papatayin yung para hahatiin, hindi. Okay, kailangan umabot ng 10. Pag 10 na, ibibigay mo yung isa. Kaya sinasabi ko sa inyo, proper tong system na to eh. Okay? So ngayon, ito yung mga tithes na binanggit ko kanina sa inyo. Okay? So, number 1, tithes for the Levites. Okay? Tithes for the Levites and the priests, Numbers 18:21 to 24. Okay? Basahin natin ha. Numbers 18:21 to 24. Ang bahagi ng mga Levita ay ang ika-10 bahagi na ibibigay ng Israel, at ito ang nauukol sa kanilang paglilingkod sa toldang tipanan sa tabernacle. Okay? Mula ngayon, ang mga taong bayan ay hindi na maaaring lumapit sa toldang tipanan, kundi magkakasala sila at mamamatay. Ang mga Levita lamang ang gaganap ng anumang paglilingkod sa toldang tipanan at pananagutan nila ito. Okay? So para saan yun? Verse 24, sapagkat ang bahagi ng mga Levita ay ang ika-10 bahagi ng Israel. Kaya ko ito, pansinin niyo to ha, ito sinabi ko to kagabi. Verse 23, ang mga Levita lamang ang gaganap ng anumang paglilingkod sa toldang tipanan at pananagutan nila ito. Ito ay tuntuning susundin habang panahon. Okay? Sa lahat ng inyong salin lahi. Subalit, ako usap to Israel ha, subalit walang kaparting lupa ang mga Levita sa Israel. Walang kaparting lupa ang mga Levita sa Israel. Sapagkat ang bahagi ng mga Levita ay ang ika-10 bahagi ng buong Israel, kaya ko sinabing wala silang kaparte sa Israel. Maintindihan niyo po, bawal sila magkaroon ng share ng lupa. Bawal sila magsaka, dun sila sa tabernacle, yun ang trabaho nila. So dahil hindi sila pwedeng mag-grow ng sarili nilang food, lahat ng mag-grow ng food nung 11 tribes, 10% nun dadalhin sa kanila. Pero hindi sila pwedeng magkaroon ng sarili nilang lupa. Maintindihan niyo? Ngayon nagkabaligtad na. Okay, nagkabaligtad na nangyayari, lalo dun sa US, yung mga doon, ang lalaki ng mansion, ang daming jet, ang daming sports car, tapos yung mga members nila minimum wage earner. Di ba? So yan, priest and Levites. Okay, number 1. Tapos Deuteronomy 12, ito favorite ko to, Deuteronomy 12. Tinan niyo ha. Ito yung tinanong ko sa childhood pastor ko eh. Deuteronomy 12:17. Okay? Deuteronomy, andyan pa ba kayo? Gising pa kayo? Magkape kayo ha? Deuteronomy 12:17. Okay. Hindi rin ninyo maaaring kainin sa inyong mga tirahan ang mga ito. Ang ika-10 bahagi ng inyong mga ani, alak, at langis. Okay? Yung alak, yung yung katas ng ubas. Okay? Hindi po yan gin bilog. Okay? Baka isipin nyo gin bilog yan. Okay? So, yan. Ika-10 bahagi ng inyong mga ani,
alak at langis, ang panganay na anak ng inyong mga hayop, ang pangakong handog, kusang handog, free will offering, okay? At iba pang handog, okay? So dati kasi may free will offering na, okay? Pero iba pa 'yun. Okay? So hindi ito yung free will giving na sinasabi sa sa Corinthians. Okay? Ang mga ito ay maaari lamang ninyong kainin sa harapan ng Diyos ninyong si Yahweh sa lugar na pipiliin niya. Maaari ninyong makasalo ang inyong mga anak, mga alipin at mga levita bilang pagdiriwang dahil sa pagpapala sa inyo ni Yahweh. Huwag ninyong pababayaan ang mga levita habang kayo'y nasa inyong lupain. Ba't ako natatawa? Pakinggan nyo ulit ha. Ang mga ito, ano yung mga ito? Yung ikasampung bahagi ng inyong mga ani, yung tithes ninyo. Ang mga ito ay maaari lamang ninyong kainin sa harapan ng Diyos. Sino ang kakain ng tithes? Yung magta-tithes. Oh, ano yan? Deuteronomy 12:17. Sa 14, tingnan ninyo sa 14. 14:23. Kukunan ninyo, verse 22, kukunan ninyo na ikasampung bahagi ang inyong ani taon-taon. Okay? Ito yung celebration tithes eh. Okay? So, taon-taon. Ano? Kasi yung kanina, tithes for the priest and the Levites. Ito, tithes for the sacred festivals. Ano yun? Yung the Passover, basta yung mga Passover, Feast of the Tabernacles, ganyan. So ito, Feast of the Unleavened Bread, Pentecost. So, yan. Kukunan ninyo ng ikasampung bahagi ang inyong ani taon-taon. Ang ikasampung bahagi ng inyong ani, alak, langis, at ang panganay. Inulit lang. Ibig sabihin, sobrang importante. Inulit. From chapter 12, inulit sa chapter 14. Okay? Anong title nitong segment na to? Ang tuntunin tungkol sa ikasampung bahagi. Regulations on tithing. And it bothers me an awful lot that many of the groups who adhere to this practice are not even touching on this, when this is the most precise and the most detailed, painstakingly detailed. This is the most detailed part of the scriptures, the instructions on how to do it. Dito sinasabi kung paano mag-tithes. Sinabi ni Lord sa Malakay 3:10, dalhin niyo yung buong tithes para ng pagkain. Tapos sabi dito sa Deuteronomy, taon-taon, dalhin niyo yung buong tithes para may pagkain. Sino yung kakain? Kayo. Kasi hindi lang nga isang klase ng tithes eh. So yung isang klase ng tithes para sa mga Levites, exclusively para sa kanila yun. Tapos ito naman, magdadala kayo ng tithes pero kayo kakain. Di ba meron tayong sa church yung yung agape fellowship, ganun. Magpi-pitch in kayo, saan niyo kukunin? Sa tithes niyo. Yung tithes nyo gagamitin nyo. Ayan ang linaw. Kukunan ninyo ang ikasampung bahagi ang ng inyong ani taon-taon. Ng ikasampung bahagi ng inyong ani, alak, langis at ang panganay ng inyong mga alagang hayop ay doon ninyo kakainin sa lugar na pipiliin ng Diyos ninyong si Yahweh upang siya'y inyong maparangalan. Kung malayo ang lugar na pipiliin niya, kung ibig sabihin kung malayo yung pagtatayuan ng worship place, okay, kung malayo yung lugar na pipiliin niya ay magiging mahirap dalhin ang ikasampung bahagi ng inyong ani, ipagbili nyo iyon at dalhin ang pinagbilhan sa lugar na pinili niya. Verse 26, chapter 14, Deuteronomy, pagdating doon, bumili kayo ng anumang gusto nyo. Baka, tupa, alak o inuming nais ninyo at siya ninyong pagsalu-saluhang mag-anak bilang pagdiriwang sa harap ng Diyos ninyong si Yahweh. Ngunit, verse 27, huwag ninyong kalilimutang bigyan ang mga Levita sa inyong lugar. Yamang sila'y walang kaparte sa lupaing minana ninyo. Paulit-ulit. Huwag ninyong kakalimutan yung mga Levita kasi wala silang inheritance, wala silang lupa, bawal sila maglupa, wala silang lupa. Huwag niyo kakalimutan. Kaya may tithes kasi bawal sila maglupa.
Tapos ngayon ko i-claim na to, hindi ako yung Levite. Ako yung Levite sa panahon ngayon. Eh di dapat bawal ako maglupa. Ako pala yung Levite eh. Huwag ako bibili ng property. Oh. Oh, sige, pilasin nyo to. Oh. Kaya sabi ko, kuya, ba't hindi po natin to tinuturo? Natigilan siya, ang tagal niya sumagot eh. Sabi niya, pinag-usapan din namin yan ng mga kuya-kuya mo. Router kasi ano eh. Ang hirap niyang gawin. Sabi niya, ang hirap niyang gawin. Kung kaya mo, gawin mo. Ipunin mo ng 1 taon. Alam mo ba't? Hindi na ako nakapagsalita eh. Isipin ninyo, high school pa lang ako noon nung tinanong ko yun, hanggang ngayon dala-dala ko eh. Kasi akala ko ba ito yung pinaka-importante? Bakit ganun? Bakit ang sagot sa akin hindi natin gagawin kasi mahirap? Akala ko ba susundin natin? Eh ba't pinipili lang natin kung ano yung madali sa atin? Eh ba't hindi na lang natin aminin na hindi na para sa atin to? Ba't natin pinipilit na para sa atin to? Eh tapos hindi naman pala natin susundin kung paano gawin. Deuteronomy 14, 28-29. Ito pa yung isang tithes, okay? Ito pa yung isang klase ng tithes. 14, 28, 29. Tipunin ninyo ang 10 bahagi ng inyong ani tuwing 3 taon. Nakita nyo, iba na yung timetable ha. Yung isa taon-taon, yung celebratory tithes. Ito, in the turn of every 3 years naman. Okay? 3 taon. Tipunin ninyo ang 10 bahagi ng inyong ani tuwing 3 taon. Ito ay ibibigay ninyo sa mga Levita, yamang wala, ulit naman, yamang wala silang kaparte sa inyong lupain. Bibigyan din ninyo ang mga dayuhang kasama ninyo, ang mga ulila, at ang mga balo. Kapag ginawa ninyo ito, pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong mga gawain. Ang tanong ako sa inyo, meron ba kayong orphan ministry? Meron bang nag-adopt na ba yung church nyo? Ang daming ulila sa Pilipinas eh. Pero mas maraming church. Pero bakit ang dami pa ring ulila? Tapos pinipilit natin, hindi, at tayo to ngayon modern day Levites. Ito, dadaanan ko na lang mabilis ha. Okay? Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 13, sinabi naman ni Paul, no? We need to support the ministers. Okay? The laborer is worthy of his wages. Okay? So 1 Timothy 5:18, do not muzzle an ox while the ox is grinding. Okay, so 1 John 3:17. 1 John 3:17. Bihira ko tong gawin na ang daming verses kasi ayoko na information overload yung tao. Okay, so mag-notes kayo ha o balikan nyo to ulit ha. Okay, so 1 John 3:17. Ito ang sabi. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? First Corinthians, 2 Corinthians 9:7. So ano na ang utos sa atin sa New Testament Church? Punta natin yung ito to. 1 Corinthians 9:13.
Okay, para kompleto, mabilisan lang. Hindi ko na to i-expound, babasahin ko nilang. Okay, 1 Corinthians 9:13. 1 Corinthians 9:13, hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo, at ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana. Tama, yung mga Levites, di ba? Para sa kanila yon, di ba? Okay? Sa ganyan ding paraan, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Kaya yung tithes, yung offering o yung tithes, kung nagta-tithes kayo, tama lang na may portion dun, yung mga leaders ninyo, yung mga teachers, yung mga workers, yung mga musicians, tama lang na meron. At saka sa mga churches po, mag-allowance naman kayo sa mga musicians nyo, pambihira naman, no? Ang hirap-hirap mag-practice, eh. Yung ibang churches, gusto lahat ng musicians, libre lang, volunteer. Pwede namang volunteer, tapos i-bless nyo sila, eh. Pwede bless nyo naman sila, pambihira naman, no? Pag nagsiserve ka sa church, dapat meron kang allotment dun. Okay? So, ano nakalagay dito? Sa buong Corinthian ba sinabi ni Paul na dapat strictly 10% at least ang ibibigay? Hindi. Ano sabi ni Paul? Paano magbibigay? 1 Corinthians 9. Binasa natin 1 Corinthians 9. Punta tayo sa 2 Corinthians 9:17. Alam na natin to. 2 Corinthians 9:17. Ito yung mandate. 2 Corinthians 9:17. 9:7. Okay, ano yun? Ito nga, ang title nga, tulong sa mga kapatid na nangangailangan. So, paano mo ito tatawagin tithes? A fundraising drive to. This was a fundraiser done by Paul. Nagkolekta siya para 1 Corinthians 9:13. Tingnan natin yung 9:13. 9:13. Meron pa. Wait lang. Meron ako na-miss na isa. 2 Corinthians 9:7. Okay? Hindi, 1 Corinthians 16:2. 1 Corinthians 16:2. Tingnan nyo, ang ganda nito. 16:2. Tuwing unang araw ng sanglinggo, Sunday. Okay? Tuwing Sunday, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon upang hindi na kailangang mag-ambagan pa pagpunta ko riyan. Pagdating ko riyan, bibigyan ko ng sulat ang mga taong pipiliin ninyo upang magdala ng inyong tulong sa Jerusalem. At kung kailangan pumunta rin ako, sasama ako sa kanila. This was a fundraising drive by Paul. Ang sabi ni Paul, 1 Corinthians 16:2, tungkol naman sa ambagan para sa mga kapatid, gawin ninyo ang tulad sa ipinagbilin ko sa iglesia sa Galacia. So sa Galacia, ganun din ginagawa niya. Ano yun? Tuwing unang araw ng Sanlinggo, every Sunday, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon upang hindi na kailangan mag-ambagan pa pagpunta ko. Kasi pagpunta ni Paul, wala namang cellphone nun. So pagpunta ni Paul, pag dumating siya kahit anong araw, naka-ready na. Hindi na ipapatawag lahat tapos doon pala mag-aambagan. Magkano daw? Maglaan ng bahagi. Yun ang bilin ni Paul. Para saan? Para tulong. Tungkol naman sa ambagan para sa mga kapatid. Tulong para sa mga kapatid. Sa Jerusalem. 2 Corinthians 9:7. Ang bawat isa, sabi, bahagi. Magkano bahagi? Ito, ilang percent yung bahagi? Ito sagot ni Paul sa chapter 9, chapter 9 verse 7, 2 Corinthians, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Actually, kung naririnig ni Paul yung mga preaching ngayon, kung buhay si Paul ngayon, hindi lang ito ang sasabihin niya na hindi napipilitan lamang at hindi natatakot. Kasi ang dami ang hilig manakot. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may galak. For God loves a cheerful giver. Ngayon, tinan nyo dyan, saan dyan sinasabi ni Paul na huwag nyo ibigay yung best ninyo? Saan dyan? Dahil hindi niya binanggit. Mga Gentile yan eh.
alien concept sa kanila yung ano, tithing for the poor, tithing for the Levite. Wala namang Levite na kilala ang mga Galatians. Walang Levite sa Corinth, walang Levite sa Ephesians, sa Philippi. Wala. So kung merong pinaka-importante, di dapat kung sobrang importante nun talaga na dapat ganun sakto, dapat inilatag ni Paul yan ng malinis sa kanila. Eh kahit isang beses di niya nabanggit. Napaka-odd na lang naman na nakalimutan lang ni Paul. O talagang iba na talaga yung dynamics ng giving sa New Testament. Sacrificial, cheerful, generous giving na po. Kasi pinush na ni Jesus lampas sa 10%. Ngayon, kung tinan nyo, bukas ipapakita ko sa iyo, pag-uusapan natin bukas, yung mga sample ng mga nagbigay, ng mga pinuri ni Jesus, paano sila magbigay. Yan ang pag-uusapan natin bukas. Okay? Pero ito, if you are to really push this, hold on, adhere to this teaching, we're gonna need to be scripture based. Gawin natin to. Kung gusto nyo talagang i-impose to na rule talaga na sasabihin natin biblical tithing ang ginagawa natin, hindi dapat meron tayong tithing for the festivals. Dapat meron tayong tithing for widows, orphans, and the poor. O yung priest and Levites, kung susundin natin na tayo yun ngayon, dapat yung mag-accept ng tithes, bawal bumili ng property. Dapat ganun. You can't, iyon nasa Bible eh. Dapat 23.3 per annum. Pag kinumpute mo lahat, yan ang ibibigay natin. Or, we can adhere to what Paul did and taught the early Christian churches, particularly the Gentile churches. To just give sacrificially and freely and be generous. At sabi sa 1 John na huwag magkait ng tulong sa mga nangangailangan lalo kung nakakaalwa ka sa buhay. Kasi hindi mo masasabi na minamahal mo ang Diyos kung hindi mo minamahal ang iyong kapwa. Naintindihan niyo po? So, kaya ang daming scholars na nagsasabi, mga Baptist pa nga eh. Sabi nila, there is no way we can follow this now. Kasi ang meron na lang na natitira dito, wala tayong sacred festivals, wala tayong Feast of the Passover, wala tayong Feast of the Trumpets, Feast of the Tabernacles, Feast of the Unleavened Bread, wala tayong ganyan. Ano lang meron tayo? Wala tayong priest and Levites, ang meron tayo, yung fivefold ministries, anong natira na meron tayo? Widows, orphans, poor. So, we cannot do this by the letter. What we can do is get the spirit of the law. Ito. The spirit, ibig sabihin yung purpose. Anong purpose? Para makatulong. Di tumulong tayo. Tumulong tayo. Christian tayo eh. Tumulong tayo. Maging generous tayo. Yun naman, ina-encourage ni Paul, maging generous eh. Pero walang takutan. Sabi ko, walang takutan. Walang sukatan, walang takutan. Hindi na sila nagsusukat dito eh. Ngayon, pero kung gusto mong gawing personal covenant yun, di walang problema kasi nga free nga eh. Ibig sabihin na free, we have this opportunity. Free nga, ibig sabihin, di kung gusto mong gawin, di gawin mo. Pero wag mo sabihin na ang mga hindi gumagawa niyan, hindi sumusunod sa Diyos. Kasi nga, paano mga susundin? Dito pa nga lang, sablay na yun. Dito sa tatlong klase ng tithes, wala namang nagtuturo nito. Lalo na tong sacred festivals. Meron na ba kayo dyan sa church nyo ba? Tinuturo ba na yung tithes ninyo, yun yung gagamitin ninyo pagkain nyo? Sa celebration? Ibibili nyo ng pagkain ng family nyo sa celebration, yung tithes ninyong inipon nyo na isang taon? Wala naman. Kaya sinabi ko, ba't di po na ito ginagawa? Nasa Bible. The best answer I got, mahirap. Wag naman ganun. Wag naman ganun. Respeto naman natin to. Natatakot ba tayo? Seriously, natatakot ba tayo na baka pag hindi na natin hinigpitan, na hindi na natin hinigpitan na kailangan sukat na sukat, wala na magbibigay? Kung yan ang iniisip natin, ibig sabihin, hindi natin sila naturuan na maging talagang mabait. Na maging talagang magbago ng puso. Hindi na sila naturuan, hindi natin napakilala talaga si Jesus. Hindi na naintindihan kung ano sinakripisyo ng Jesus para sa kanila. Kailangan pa natin sila takutin. Yan po, yan ang take ko dyan. And it's not even an opinion kasi lahat naman ng inano ko binasa ko lang eh. Binasa ko lang po. So yan, if you really love the word and you trust the Lord to bless you
Ayan, yung maraming testimony hindi mo yan marurule out na naggawa sila ng covenant kay Lord. Lord, susubukan ko to, gagawin ko to, mag-set aside ko ng 10%. Bless ni Lord, sobra. Pero ginawa nila yon out of the, their cheerfulness and sacrificial, generous heart. Hindi yung Lord, gagawin ko po to, huwag mo ko mamalasin ha, huwag mo, hindi ganun. So ayun, okay, so sana may natutunan kayo ngayong gabi. Ang ganda, ang daming verse na overload. Kahit ako sumabog utak ko dito. No? Pero ito, ang tagal ko na tong dala. Walang gustong sumagot eh. Okay, so, ayan, so pero please do not question the intentions, lalo pag nakikita ninyo maayos naman sila, yung church ninyo maayos mag-manage ng money, matulungin, mabait, maayos sila, wala namang corruption, wag niyo nang pakialaman, no? Hayaan niyo na. Okay, so ibig sabihin pwede naman basta ang gagawin mo lang free, gagawin mo lang, you do it not out of compulsion but out of a cheerful, sacrificial, generous heart, and that's it, kasi yun naman yung binilin ni Paul. Okay? Okay tayo dyan? So, ayun. Okay, so pray po tayo. Ay, ang bait ni Lord, grabe. Ang bait ni Lord, isipin mo, pinag-iipon ka, tas ikaw ang kakain. Saka ba nakakita ng ganyang Diyos? Grabe. Okay, pray tayo, pray. Lord, maraming salamat po. Maraming salamat po. We honor you, we bless you, Lord God. Your word is just so rich with manifestations of your love and your concern, Lord God. Iba ka talaga po, tatay ka po talaga namin, Lord. Salamat po. Thank you, Lord God. We see in your words that you want to be close to us. You want to be loved. You want to be remembered and celebrated. Salamat po. What an honor, Lord. Isipin nyo, kaming mga creatures mo, gusto mong maging close sa amin. Sino ba kami? Gusto mo kahit sa finances namin, iniisip ka namin. Sino po ba kami? Bakit nyo gusto maging close sa amin? Salamat po, Lord. Salamat po. Lord, teach us to be generous, Lord God. Nang hindi nanunukad, nang hindi nagbibilang, nang hindi nanunumbat. Turuan mo po kami maging mapagbigay na kagaya mo. Mapagbigay, mapagmahal, maalalahanin. Maraming salamat po. Isipin mo yung mga pinakamaliliit na tao. Iniisip mo pa mga widows, mga orphans. Salamat po, Lord. Lord, turuan mo po kami. Gawin namin to, Lord. Thank you, Lord God. Give us a cheerful heart, Lord God. Give us a cheerful heart. We want to express our love to you. And we want to be loved by you, Lord God. Sabi ni Paul, God loves a cheerful giver. Alam namin, mahal mo na kami. Pero gusto pa namin, Lord, mapasaya ka pa. Na makita mo na masaya kami, Panginoon, sa pagtulong, sa pagbibigay. Lord, salamat po. Gamitin mo po kami pag-abot sa mga nangangailangan, sa mga ulila, sa mga nangangailangan, sa mga lingkod mo. Panginoon, salamat po. Thank you for leaving us with this, Lord, na nagagamit naming guidance. Salamat po. We honor you, we bless you. In Jesus' name. Amen.